Gusto ko lang paalam sa lahat na confirmed na na si former Yusek Cathy Cabral ang nakitang labi doon sa ilalim ng bangin doon sa Tuba, Benguet. Siya ay isinagawa ng isang autopsy at DNA swab. At unofficially, yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon, plus the fingerprints, plus the identification of the family. Yan. At lumalabas rin na consistent sa investigation sa follow-up investigation. Number one, walang sa kotse, walang signs of struggle. Yun, oh. Walang blood stains. Number two, ang autopsy ay consistent with blunt force trauma from a high fall. A fall, From a fall. Nakahulog. Number three, mag-isa talaga siya sa lugar na yon nung binaba ng driver. Walang witnesses pero it turns out nung umaga sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis kaya umatras siya. Pero nung bumaba siya, parang pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down para magpagasolina, pagbalik ng driver hindi na siya nakita eh. So baka doon pa lang tumalon na. Ayun na lumalabas. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-ribcage ay shattered towards the internal organs. Yung rock ang binagsakan. Walang puno, walang lupa, diretsong bato talaga. Na nga ba, marami magiging conspiracy theories dito eh. Siyempre, mauna na yung mga tuwan-tuwa sa akin. Kaya sinigurado ko talaga na yung complete yung autopsy report, complete ang scene of crime report. Pati yung time in and time out yun ng hotel, nakuha na rin namin yung CCTV. Pumasok siya doon mag-isa, lumabas siya mag-isa. Unang dumating sa akin ng report, nakita, kasi pumasok sa system namin yung mga 12 midnight nung kinonfirm na siya talaga yun. Nakita ko siya mga 4:30. Nung pina-follow up ko yung reports, hindi nila tinrita sa crime scene. Pero for a highly controversial character involved in the biggest scandal in Philippine history, bakit di naman nila sinabing tinanong man lang, baka may iba nangyari dito? Correct. So ito yung matitirang mga police tolongges eh. Sila parang ordinary suicide lang, sinuli lahat ng gamit sa pamilya, diba? Kaya galit na galit talaga ako. Hindi recommend ko talaga na i-relieve na yung provincial director at saka yung Tuba chief of police. Yung cellphone na pumayag na yung asawa, pagkatapos doon ng cremation, bibigyan niya na yun. Pati yung cellphone ng driver, pati cellphone niya. Okay. Ini-examine namin. In-invoke namin yung powers of the police na a suspicious nature of death. A autopsy is mandatory. Dalawang taong pwede humingi niyan, mayor o PNP. So in-invoke ni chief na dati sa powers ng PNP para mapa-autopsy yung katawan. Kita ko na may lapses nung umpisa pa lang. Galit na galit ako. Sabi ko, sino pa yung crime scene yan eh. Dapat ma-preserve. Dapat normal police procedure. Pero kaya nga hindi naman perfect ang PNP. At least ginagawa namin yung remedial action. I hope it's a lesson to everyone. Lalo na ngayon na ang daming involved dito. According to ICI, mga 1,000 individuals involved eh. So dapat alam kagad nila kung may mangyaring ganyan is to preserve the scene of the crime. And death does not protect the guilty. Kaya sinabi ko, there's no other way to confront a conspiracy except to present the truth. Postmortem, sa autopsy, sa scene of the crime, wala kaming nakitang evidence of foul play. Walang struggle. Kahit sa mga kuko niya, walang nakitang skin cells na pwede mag-point. Walang gunshot wound. Wala siyang ligature marks sa leg. So wala kami nakitang foul play. Sa sasakyan, walang dugo, walang signs of struggle rin. Tinignan namin ng CCTV ng pagpasok ng hotel at paglabas. At sa floor niya, wala naman talagang dumating eh. Tsaka sandali lang siya ron, mga 1 oras lang. Tapos bumaba rin. Sabi sa driver niya, baba na tayo ulit. Tsaka ng umaga, nung 8 o'clock yung packet sila, tumigil sila sa very same spot. At tumayo siya sa edge kung saan siya nahulog. Tumayo na siya ron eh. Nakita sila ng pulis. Sabi ng pulis, bawal dyan. Kaya sumakay na siya ng kotse. Tapos umakita sila. Kaya doon pala nung umaga, baka may balak na talaga. Nakita kasi namin, yung Ion Hotel, kung saan siya tumira, ay pag-aari ni Yusek Cabral. Pero binenta niya ng 2025 sa isang nangangalang Eric Yap. Pero it is evident na may relasyon sila ni Eric Yap business-wise. It is evident na yung mga paglagay ng rock netting na yon ay dumaan sa opisina ni Yusek Cabral. It is evident na ang supplier at contractor ng rock netting ay si Eric Yap. So somehow there is a relationship.